Alleluia, 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 Alleluia. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng iyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Ano po itsura ng kaaway niyo? Ilarawan niyo nga sa akin kung ano itsura ng kaaway ninyo. Madali, mahirap. Madali. Minsan po madaling ilarawan ng kaaway. Kulay niya, mata niya, yung ano ang tayo niya, pati yung boses, kaya po nating ilarawan. Gaano katining yung boses o gaano kalaki, gaano kaingay. Minsan nga, nailalarawan natin yung kaaway natin, may sungay, kahit wala naman. Madaling ilarawan ng kaaway. At sa katunayan ng dahilan kung bakit marami tayong kaaway na matagal na panahon. Dahil malinaw lagi sa atin ang itsura nila. Ang mahirap po dito sa atin, merong hamon ng Panginoon. Anong hamon ng Panginoon? Mahalin mo raw yon. Mahalin mo raw yung kaaway mo, yung nalilisik na mata, malakas na boses, maingay. Yung kaaway mo na parang may sungay, mukhang demonyo. Ang punto dito, ang sabi ng Panginoon, mahalin daw natin sila. At hindi lang mahalin, ano pang sabi ng Panginoon? Ipagdasal mo pa. Mahirap, madali. Mahirap ba o madaling mahalin ang kaaway mo? Real talk, mahirap, Father. Hindi ko malilimutan yung ginawa niya sa amin. Hindi ko malilimutan kung paano niya ako tinaasan ng boses.
niloko, sinaktan ng pamilya ko, hindi ko malilimutan yung sakit na nanaramdaman ko hanggang ngayon. Tama po? Hayaan nyo ang salita ng Diyos ang magbigay sa atin ng paraan kung papaano natin magagawang mahalin o ipanalangin yung mga kaaway natin. Kung papaanong maiibsan tayo noong bigat at hirap sa pagdadala ng galit sa ating kaaway. Dalawang paraan ang sinasabi ng Panginoon sa atin para maibsan tayo sa galit at bigat na mayroon tayo sa ating mga kaaway. Tingnan natin yung Ebanghelyo. Ano sabi ng Panginoong Jesus? Pakatandaan mo, ang Diyos, pinasisikat niya ang araw sa parehong mabuti at masama. Pinauulan niya parehong sa mabuti at sa masama. Anong ibig sabihin nun? Ang unang paraan po na minumungkahi ng Diyos sa atin bilang dahilan na mahalin natin ang ating kapwa, huwag nating tignan ng ating kapwa o titigan, ang tignan natin ay ang Diyos. Ulitin ko po, ang unang paraan po na minumungkahi ng Panginoon para harapin yung galit at bigat na ating pakiramdam sa ating mga kaaway, huwag nating tignan, titigan yung kaaway natin dahil habang tinititigan natin sila, lalot-lalot na ninananariwa yung ginawa at sakit na ating naramdaman. Pagkus, tignan natin ang Diyos. Tignan natin ang Diyos dahil ang Diyos, yung kaaway mo, ikaw mismo, masama ka man, o yung kaaway mo, parehong binibiyayaan kayo ng Diyos. Halimbawa, nag-away kayo ng kapatid mo. Ang tagal nyo nang hindi nagpapansinan. Nilapitan ka ng nanay mo, anak, sige na, batiin mo na yung kapatid mo. Alang-alang man lang sa akin. Alang-alang man lang sa amin ng iyong ama. Alang-alang man lang sa aming mga magulang mo. Sige na, batiin mo na. Makipagkasundo ka na sa iyong kapatid. At ikaw naman bilang anak, siguradong pag yan ay binitawan ng mga magulang mo, yung mga salitang iyan, ay magigising ka. Opo, ina. Opo, nanay. Alang-alang lang po sa inyo ng tatay. Babatiin ko at makikipagkasundo ako. Tama po? Ganun po ang sinasabi ng Panginoon. Parang sinasabi ng Panginoon, alang-alang man lang sa akin, pwede ba makipagkasundo ka na? Batiin mo na yung kaaway mo. Huwag mong tignan at titigan ng kaaway mo dahil iinit at iinit ang ulo mo. Ang tignan mo yung Diyos. Kung ano ang maibibigay mo sa Diyos na siyang nagmamahal sa ating lahat. Magkakaaway man tayo, masama man tayo, tayo ay binibiyaan ng Diyos. Siya ang tignan mo. Iiwas mo ang mata mo sa taong nakasakit sa iyo, tumingin ka sa taas at titirigan mo ang Diyos na nagmamahal sa lahat bilang iyong magulang. Pangalawang paraan, kaysa sa titigan mo ang iyong kaaway, tignan mo rin kung ano ang pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos. Yung una, sabi ko, tignan mo kung ano yung ibibigay mo sa Diyos. Pangalawa, tignan mo naman kung ano yung ibibigay niya sa iyo. Ano ibig kong sabihin? Tingnan yung Ebanghelyo. Sa bandang huli ng Ebanghelyo, ang sabi diyan, kung ang binabati lamang ninyo ang inyong kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Kung ang babatiin lang daw natin yung ating mga pabubuting tao sa atin, ano yung gantimpala na matatamo mo ron? Ibig sabihin ng Panginoon, kapag tayo ay nagawa nating gawa ng mabuti ang taong gumawa ng masama sa atin, may nakalaang gantimpala ang Diyos
sa atin. May nakalaang gantimpala ang Diyos sa mga tao na gumagawa ng mabuti, sa mga tao na hindi naman gumagawa ng mabuti sa Kanya o gumagawa ng masama sa Kanya. Alang-alang man lang sa gantimpala na ibibigay sa atin ng Diyos. Kung po pwede, makipagkasundo tayo. Batiin natin. Itigil na natin yung pakikipag-away. Bakit? Dahil mayroong nakalaang gantimpala sa iyo. Wag mo nang gantihan yung kaaway mo ng masama. Wag mo nang gawing masama ang ibalik mo sa taong gumawa ng masama sa iyo. Pigilan mo ang sarili mo. Alisin mo yung mata mo sa kanya, sa itsura niya. Pagkus, tingnan mo, may ibibigay ang Diyos sa iyo kung magagawa mong magtimpi, kung magagawa mong maging mabuti sa taong gumawa ng masama sa iyo. Tama po. May mga bagay na gustong-gusto nating makamtan. Gusto nating magkaroon. Pero ano sabi natin? Wala sa budget. Hindi ko kayang bumili niyan. May mga pangarap tayo, gusto nating maging masaya, mapayapa. Nahihirapan tayong gawin o makuha sa ganang sarili lamang natin. I have good news for you. Ang Diyos pwedeng ibigay yung hinahangad mo, yung mailap na kapayapaan ng iyong kalooban. Ang Diyos may kakayahang ibigay sa iyo yung kasiyahan o kagalakan na parang mailap sa iyo. Pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos iyan kung magagawa nating maging mabuti sa mga taong gumawa ng masama sa atin o tinatawag nating kaaway. Dahil yun ang pangako ng Diyos sa Ebanghelyo, sa Kanyang salita. Kung magagawa mong gumawa ng mabuti sa masama, may nakalaang gantimpala sa iyo. Dalawang bagay po ang minumungkahi ng Panginoon sa pakikipag-ugnayan sa mga taong itinuturing nating kaaway. Alisin natin ang ating tingin sa kanila, bagkus ibigay natin sa Diyos at hangarin natin, pangalawa, yung ibibigay naman niya sa atin.